So hello guys, for today's video, i-share ko po sa inyo kung paano po kumuha ng NBI clearance. So bago po natin umpisahan, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa mga lalabas ko pang video. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo paano pagkuha ng NBI clearance through online, syempre. So umpisahan na po natin. So, bago po kayo magpunta ng NBI, kailangan nyo munang magpa-schedule. Hindi ako sure kung doon sa inyong mga city ay pwedeng walk-in. Pero dito sa lugar namin, pwede po yung walk-in. Pero ang mas mabilis at easy way ng pagkuha ng NBI clearance, kailangan nyo munang mag-fill up doon sa kanilang portal. So, ang gagawin nyo lang guys, unang-una, pupunta kayo sa iano ko sa inyo, clearance.nbi.gov.ph. So, pupunta po kayo doon, tapos magsa-sign in lang po kayo. After nyo pong mag-sign in, lalabas na po doon, magpipill up po kayo ng pangalan po ninyo, pangalan ng magulang, address, province, ganoon lang po. No? So, continue lang po yon, and then kapag sa payment na po, ilalagay nyo na po doon kung saan po kayo magbabayad. Kung sa GCash ba, or Palawan, Cebuana, or 7-Eleven. So, yun po yung tatanong nila sa inyo. Halimbawa po, kung magbabayad po kayo sa GCash, ang gagawin po ninyo, magbabayad po kayo. So, continue lang po yun. Magpipayment po kayo through GCash. And then, after po nun, may ibibigay po sa inyong resibo. May isasend po sa inyong resibo. So, yung resibo na po yun, ipiprint nyo po yun. Diba? Minsan kapag nagpapadala tayo or meron tayong sinisindan, meron pong resibo. Diba? Pag magbabayad tayo, meron pong resibo. Yung resibo na po yun, kailangan nyo po yung i-print para dadalhin nyo po yun pagpunta nyo ng NBI. So, kung kayo naman po ay magbabayad sa Palawan, sa 7-Eleven, Cebuana, or sa Western Union, pag pinili nyo po yun, meron pong isasend sa inyo na reference number. Yung reference number na po yun po yung gagamitin nyo, ipapakita nyo po doon. Pag nag-fill up ka ng form, ilalagay nyo po yung doon. So, pag nabayaran nyo na po yun sa kanila, sa Palawan o 7-Eleven, magsisend po ngayon, mag-send po yung NBI sa inyo ng schedule nyo. No? Isasend na po nila yun. So, ganun lang po kadali yung pagkuha sa online. So, after po yung pagkuha ng schedule sa online, ang susunod nyo pong gagawin bago po kayo magpunta doon, kung kayo po ay lalaki, kailangan nyo lang po yung live birth. No? Live birth lang po ang kailangan nyo. At yung resibo na dala nyo, yun lang po. Ipa-xerox nyo po yun. Mas maganda po, may xerox po kayo. At saka yung ID po ninyo, mag-xerox po kayo ng ID nyo. No? Dali nyo po, live birth, xerox ng ID po ninyo, at saka yung schedule nyo. Isasend po nila sa inyo. Meron po silang isasend sa inyo na papel na schedule po ninyo that day na pumunta kayo ng NBI, at saka yung resibo. So, 4 po yun. No? Yung live birth po ninyo, at saka yung resibo po na pinagbayaran po nyo sa GCash, at yung schedule nyo po na papel, isasend po yun sa inyo, at saka ano pa ba yung isa? So, basta nasabi ko na yun, nakalimutan ko lang banggitin. Basta 4 po yun. And then kung kayo naman po ay babae, kapag pupunta po kayo doon, ganun pa rin po. Ang madadagdag lang po doon sa 4 ay yung magdadala po kayo ng marriage contract. Kailangan nyo po yung original marriage contract. Pagdating po nyo doon, tsaka po nila ipapaserox po yun sa inyo kung nakita na po nila. Pero kailangan nyo pong dalhin yung marriage contract po ninyo kung kasal po kayo. Kung dalaga po, hindi na po kailangan. Live birth lang po. Kung dalaga lang po, live birth lang. Pero kung may asawa na, kailangan po ng marriage certificate. Yun po yung dadalhin po ninyo. So, yun lang po yung idadagdag nyo dun sa... Again guys, ang dadalhin po ninyo, inuulit ko po, kung kayo po ay babae at may asawa, ang dadalhin nyo po ay live birth. So, una po, live birth. Original, pero dapat po may xerox na. Pangalawa is yung marriage contract po. Original, pero dapat po may xerox din po. And yung ID po ninyo, kailangan po yun, magdala po kayo, ipa-xerox din po ninyo. At saka yung schedule slip po ninyo, dalhin nyo po yung schedule slip po ninyo. Yun po ay yung isinesend po ng NBI sa inyo. At yung panglima is yung resibo po na katunayan, nagbayad po kayo para po doon sa pagkuha nyo ng NBI clearance. Yun po ay para sa mga babae na may asawa. Kung dalaga po, hindi nyo na po kailangan magdala ng marriage certificate kasi dalaga. Live birth na lang po. So sa mga lalaki naman po, ang dadalhin nyo, live birth lang po. No? Live birth, ID, okay? Ito po, may xerox lang po itong mga to, pero kailangan dala nyo po yung original, yung schedule form po ninyo, at yung resibo na pinagbayaran nyo. So, yun lamang po ang kailangan nyong dalhin. So, kung kayo ay pupunta ng NBI. So, dapat po yan, nakaredy po yan para hindi na po kayo magpabalik-balik sa pagkuha po ninyo ng NBI clearance. Inulit ko po, para mas madali po, kailangan nyong mag-schedule ng inyong
pagpunta sa NBI through po sa portal po ng NBI para mas madali po kayong ma-entertain kaagad kapag meron na po kayong schedule. So, yun lamang guys, ganun lang po pagkuha ng NBI clearance, ganun lang siya kadali. Walang hassle yan, basta kompleto yung madadala mong mga requirements pagpunta mo doon. So, yun lamang guys, sana naka-share po ko sa inyo sa paano pagkuha ng NBI clearance. So maraming salamat sa mga susunod pa natin mga video, may mga i-share pa po ko sa inyo at abangan niyo po yan dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat guys. Bye-bye!